Ang hiya na halos pumatay sa akin, hindi dahil sa sakit, kundi sa katotohanan na ang sarili kong manugang, si Celeste, gusto akong mamatay. Sa loob ng 2 taon, nagpanggap siyang ilaw ng tahanan. Pero ang totoo, tahimik niya akong nilalason. Tiningnan niya akong parang basura. Ang Lolo Ben na akala nila, tanga na, may lihim na kaalyado. Ang trump card ko, ang apo kong si Andres. 8 taong tahimik, pero siya ang nagligtas sa akin. Gusto nila akong patahimikin. Babawiin ko ang aking dangal. Bibigyan ko sila ng aral tungkol sa katotohanan at justice. Kung naramdaman mo na ang betrayal, like at share. Kwentuhan mo ako sa comment. Saan ka nanonood? Ang mga manugang ko ay umalis para sa isang cruise vacation at sa akin ipinagkatiwala ang aking apo, si Andres. 8 taong gulang na siya pero simula nang ipinanganak, hindi pa siya nakakapagsalita ni isang salita. Ngunit pagkasara pa lang ng pinto sa likod nila, biglang tumigil si Andres. Tiningnan niya ako ng diretso at nagsalita sa malinaw at perpektong boses. Lolo, pakiusap po, huwag ninyong inumin iyan. Naramdaman kong tila yelo ang dumaloy sa aking mga ugat. Ang lahat ng akala kong alam ko tungkol sa buhay ay biglang gumuho. Naging isang sundalo ako noon. Ngayon babalik na naman ako sa isang labanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang laban ay para sa aking pamilya. Kailangan kong malaman na hindi ako nag-iisa dito. Mag-iwan ng komento kung saan ka nanonood, saang lungsod at bansa. Dahil sa susunod na ilang minuto, maiintindihan ninyo kung bakit ko ibinabahagi ang kwentong ito sa buong mundo, nasaan man kayo. Sa edad kong 68, pagkatapos ng 2 tour sa Vietnam at pagkalibing sa aking asawa, si Lola Celia, 4 na taon na ang nakalipas. Akala ko alam ko na kung ano ang takot. Nagkamali ako. Ang tunay na takot ay ang boses ng isang 8 taong gulang na bata na bumasag sa 8 taong katahimikan para sabihin sa iyo na may nagtatangkang wakasan ang buhay mo. Pumasok sa driveway ko ang sasakyan ng aking anak na si Marlon bandang 9:00 noong Huwebes ng umaga. Kumikinang ang pilak na sedan niya sa sikat ng araw ng Oktubre. Lumabas ang asawa niya, si Celeste. Perpekto ang kulay ginto niyang buhok at ang designer sunglasses na nakapatong sa ulo. Tay, salamat ulit dito, sabi ni Marlon habang kinukuha ang mga maleta nila. 4 na araw na Caribbean cruise, anniversary namin. Lumabas si Andres mula sa likod ng upuan, maliit para sa edad na 8, hawak-hawak ang paborito niyang elepanteng stuffed toy mula pa noong 2 taong gulang siya. Sabi ng doktor, hinding-hindi raw siya magsasalita. Non-verbal ang tawag nila. Pero kapag tiningnan ka ng batang iyon, gamit ang mga kulay kape niyang mata, palagi kong naiisip, baka mas marami siyang naiintindihan kaysa sa inaakala ng iba. Sa loob ng aking kusina, naglagay si Celeste ng isang maliit na kahon sa counter. Lolo Ben, inihanda ko po ang espesyal ninyong chamomile tea, sabi niya. Ito yung blend na nakakatulong sa inyo matulog. Tumango ako kahit hindi ko matandaan na nabanggit ko ang problema ko sa pagtulog. Napakahalaga na inumin ninyo ito 2 beses sa isang araw, umaga at gabi, dagdag niya. Maingat niyang inihanay ang mga paket ng tsaa. Gumawa ako ng sapat para sa buong panahon ng aming pagkawala. Sa edad po ninyo, mahalaga ang consistency para sa inyong kalusugan. May kung anong kumislap sa kanyang mukha, mabilis, parang kagat ng ahas. Biglang umandar ang combat instinct ko, yung pang-anim na pandama mula sa mapanganib na teritoryo. Pero ang manugang ko ang nagsasalita tungkol sa tsaa. Ipinilit kong kalimutan ang pakiramdam na yon. Dapat na tayong umalis, sabi ni Marlon mula sa pinto. Pinanood ko siyang halikan sa noo si Andres, pero ang mga mata niya ay umiwas sa mukha ng anak niya. Hindi niya matitigan. Magpakabait ka kay Lolo Andres, sabi ni Celeste kay Lucas. Walang init ang boses niya. Tandaan mo ang pinag-usapan natin? Hindi sumagot si Andres. Hindi naman talaga siya sumasagot. Umalis sila sa isang pagmamadali ng pamamaalam. Tumayo ako sa aking porch, hawak ang kamay ni Andres. Pinapanood ang sedan na nawala sa Maple Street. Ang hangin sa umaga ay sariwa. Nagsisimula ng magbago ang kulay ng mga dahon, dapat sana payapa. Ngunit pagkasara pa lang ng pinto sa likod namin. Naramdaman ko ang mga daliri ni Andres na humawak ng mahigpit sa pulso ko
matindi, apurahan. Tumingin ako sa kanya. Binitawan niya ang elepanteng stuffed toy niya. Ang isa pa niyang kamay ay nakaturo sa kusina, patungo sa kahon ng tsaa. Nanginginig ang buong katawan niya. Andres, lumuhod ako. Anong problema, Apo? Bumukas ang bibig niya, sumara. Bumukas muli. Ang mga mata niya ay malaki dahil sa 8 taon ng mga salitang nakakulong at sa wakas ay bumibitaw na. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang boses niya ay magaspang, hindi sanay, pero napakalinaw. Lolo, bulong niya. Nakatitig sa akin ang mga kulay kape niyang mata. Huwag po ninyong inumin ang tsaa. May masamang inilagay si Mama diyan. Tila umikot ang mundo. Halos hindi na ako makatayo. Hinawakan ko ang balikat niya, nakatitig sa batang ito na hindi pa nagsasalita kailanman. Kahit minsan. Andres, nasabi ko lang. Ikaw ba? Nagsalita ka ba? Hinawakan ng maliit niyang kamay ang damit ko. Ang takot sa mukha niya ay totoo, parang sa isang matanda na may alam. Pakiusap, Lolo. Basag ang boses niya. Pakiusap, huwag po ninyong inumin iyan. Ang 8 taong gulang kong apo, na hindi pa nakakapagsalita simula ng ipinanganak, ay kaligtas sa buhay ko. At wala akong ideya kung gaano pa karami ang sasabihin niya sa akin. Inakay ko si Andres sa lamesa ng kusina. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko sa narinig ko lang. Ang bata, na tahimik sa buong buhay niya, ay nagsalita, at bawat salita ay nagpalamig sa aking dugo. Umupo ka, Apo, sabi ko. Hinihila ang isang upuan. Nagbuhos ako ng tubig para sa aming dalawa. Hindi tsaa. Hinding-hindi na ulit ang tsaa na yon. Kailangan kong sabihin mo sa akin ang lahat. Simulan mo sa umpisa. Ang boses ni Andres ay magaspang pa rin. Parang isang makina na hindi umandar sa loob ng maraming taon. Ngunit ang mga salita ay dumating ng tuloy-tuloy at malinaw. 5 taong gulang po ako, sabi niya, nakatingin sa kanyang mga kamay. Nasa klinik po kami ni Mama. May nakita akong laruan na nagustuhan ko at nasabi ko, Mama, nang hindi sinasadya. Isang beses lang, narinig ako ng doktor. Naghintay ako, nakakuyom ang panga. Noong gabing iyon, pumasok si Mama sa kwarto ko matapos matulog si Papa. Lumambot ang boses niya. Sabi niya kung magsasalita ulit ako nang walang pahintulot niya, ipapadala niya ako sa isang espesyal na ospital, isang lugar kung saan hinding-hindi ko na makikita si Lolo at si Papa. Sabi niya, binibigyan ng injection ang mga bata doon para matulog at hindi na magising pa. 5 taong gulang, tinakot ng kamatayan dahil lang sa pagsasalita ng isang salita. Natakot po ako ng sobra, Lolo. Nagtama ang mga kulay kape niyang mata at ang akin. Kaya tumigil ako sa pagsasalita sa lahat, tungkol sa lahat. Gaano katagal mo nang naiintindihan ang mga bagay-bagay? Tanong ko, pinapanatili kong kalmado ang boses ko sa kabila ng galit na nabubuo sa aking dibdib. Sa simula't simula pa po, simple niyang sabi. Tinuruan ko ang sarili kong magbasa noong 6 na taong gulang ako. Sa mga caption po sa TV, sa mga libro ninyo kapag iiwan ninyo. Ang batang ito ay nakulong sa katahimikan, ngunit ang isip niya ay gumagana sa lahat ng oras, natututo, nanonood, naiintindihan ang lahat. Nakikinig po ako sa usapan ng mga matatanda, patuloy ni Andres. Iniisip ng mga tao na dahil hindi ako nagsasalita, hindi ako nakakarinig. Pero naririnig ko po ang lahat. Lolo, ano po ang narinig ninyo tungkol sa tsaa? 6 na buwan na ang nakalipas, kausap ni Mama ang telepono sa kanyang silid-tulugan. Dapat tulog na ako, pero narinig ko siyang nag-uusap tungkol sa gamot, tungkol sa paggawa sa inyo na maging tuliro, tungkol sa pagsisiguro na hindi na kayo magigising. Basag ang boses niya. Doon po ako nagsimulang maghanap ng proof. Biglang naramdaman kong napakaliit ng kusina. Ang manugang ko ay nagpaplano na pala na wakasan ang buhay ko sa loob ng 6 na buwan, baka mas matagal pa. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot. Binabantayan po niya ang lahat ng ginagawa ko. Saan man ako pumunta, tuwing bumibisita po kayo. Magkadikit ang mga kamay ni Andres. Ngayong linggo lang po ang una kong pagkakataon noong umalis sila.
Nung alam kong mag-isa tayong dalawa at hindi niya ako mapipigilan. 4 na araw. Iyon lang ang oras na mayroon kami bago sila bumalik. Bago malaman ni Celeste na nabigo ang plano niya. Lolo, sabi ni Andres, at may isang bagay sa boses niya na nagpabaling sa akin ng buo sa kanya. Hindi lang po ako nakarinig. Nagtago po ako ng mga papel, evidence. Itinatago ko po iyon sa isang lugar na hinding-hindi niya maiisip na tingnan. Anong klaseng mga papel? Ang research niya po tungkol sa matatanda at gamot. Tungkol sa pagpapamukha sa mga tao na may sakit kahit wala naman. Tungkol sa pagsisiguro na hindi na magigising ang mga tao. Ang apo ko ay nagtitipon ng intelligence, parang isang sinanay na operative sa loob ng ilang buwan, baka taon, at siya ay 8 taong gulang. Mayroon pa po, tahimik niyang idinagdag. Mga papel po tungkol sa akin, tungkol din po kung bakit niya ako galit na galit. Naisip ko ang kawalan ni Marlon, na tingnan ang anak niya sa mata, ang malamig na boses ni Celeste kapag kinakausap siya. May mga bahagi pa rito na hindi ko pa sinisimulan maintindihan. Hinawakan ng mahigpit ng maliit na kamay ni Andres ang akin. Nasa kwarto ko po, Lolo. Ang lahat ng pinaplano niya. Gusto po ba ninyong makita? Inakay ako ni Andres paakyat sa kanyang kwarto. Dumaan kami sa mga litrato ng pamilya na nakahanay sa pasilyo. Mga larawan noong bata pa si Marlon. Si Lola Celia na nakangiti sa kanyang hardin. Si Andres noong sanggol pa. Mga normal na alaala ng pamilya na nagtatago ng isang bagay na bulok sa ilalim. Ang kwarto niya ay mayroon pa ring dinosaur wallpaper na tinulungan kong ilagay noong 4 na taong gulang siya. Akala ko, ang mga matingkad na kulay ay hihikayatin siyang makipag-ugnayan. Ngayon, alam kong nakikipag-ugnayan na siya noon pa, hindi lang sa salita. Pero hindi pumunta si Andres sa kanyang dresser. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ng wooden bed frame niya at ipinasok ang maliliit niyang daliri sa isang siwang sa ilalim ng floorboard na matagal na niyang inalis. Akala po ni Mama hindi ko naiintindihan ang lahat, bulong ni Andres. Dati, iniiwan niya po ang mga papel na ito sa desk niya kapag kaming dalawa lang sa bahay. Pinapatayo niya po ako doon at pinapapanood siyang nagtatrabaho dahil alam niyang hindi ko kayang magsabi kahit kanino. Minsan, nagkaroon siya ng emergency phone call at nakalimutan niyang dalhin ang isang yellow envelope sa banyo. Kinuha ko po. Alam ko pong mapapansin niya kung kukunin ko ang lahat, kaya ang pinakamahahalagang pahinalang ang kinuha ko at itinago ko po dito. Hinigit niya ang isang manipis na tumpok ng mga papel, nakatupi ng maliit para magkasya sa siwang. Ginulo po ni Mama ang buong bahay sa paghahanap niyan, sabi ni Andres, takot at pagmamalaki ang naghahalo sa kanyang mga mata. Sinigawan pa nga po niya si Papa dahil nawala ang mga document niya. Pero hinding-hindi niya ako pinaghihinalaan. Tinawag niya po akong sirang dekorasyon sa bahay na ito. Hindi matatag ang mga kamay ko nang buksan ko ang mga papel na yon. Ang unang document ay isang printout mula sa isang medical website. Mga senyales ng elder abuse at kapabayaan. May mga seksyon na may yellow highlighter, progressive memory loss, tumataas na kalituhan, pagbabago sa sleep patterns, bawat symptom na nararanasan ko sa loob ng nakalipas na 2 taon. Ang pangalawang document ay nagpakilabot sa akin. Medication interactions sa mga matatandang pasyente. Ang mga gilid ay puno ng sulat kamay ni Celeste, mga calculation, dosage, mga tala tungkol sa pagitan ng pagbibigay para maiwasan ang pagkatuklas. Ngunit ang pangatlong document ang nagpatotoo sa lahat. Progress notes na may pamagat na HB timeline sa formal na sulat ni Celeste. Ang aking initials. Ang buhay ko ay naging isang clinical experiment. March 2024. First dose administered. 1 mg Lazepam. Subject tired attributes to normal aging. June 2024. Increased to 2 mg plus diphenhydramine. Memory lapses noted. September 2024. Added Zolpidem. Desired confusion patterns achieved. 2 beses kong binasa ang huling linya. Desired confusion patterns. Sinusubaybayan niya ang paghinako parang isang science project, inaayos ang mga dosage, hanggang sa makuha niya ang resulta na gusto niya.
Pagkatapos ay dumating ako sa huling tala. October 10th, 2024. Prepared concentrated doses for cruise week. Calculated amount should ensure permanent resolution within 48 to 72 hours of administration. Nanginginig ang kamay ko. Permanent resolution. Iyan ang paglalarawan niya sa pagwawakas ng buhay ko. Parang pagsasara ng isang business deal. Lolo, tahimik na sabi ni Andres. May isa pa pong bagay tungkol kung bakit niya ako galit na galit. Inabot niya ang likod ng pinagtataguan sa floorboard at kinuha ang isa pang papel mula sa pinakailalim. DNA paternity test results. Christopher Bennett. 0% probability of paternity. Tila umikot ang silid. Binasa ko ulit. 0%. Nakita ko po iyan 2 taon na ang nakalipas. Bulong ni Andres. Nagsisimula ng tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi po talaga ako ang apo ninyo. Hindi po sa dugo. Kaya galit sa akin si Mama. Binitawan ko ang mga papel. Niyakap ko ang batang iyon ng mahigpit na halos hindi na siya makahinga. Tumigil ka, apo. Ang boses ko ay lumabas ng mas magaspang kaysa sa balak ko. Makinig ka sa akin, sundalo. Hindi dugo ang gumagawa ng pamilya. Pag-ibig ang gumagawa ng pamilya. Karangalan ang gumagawa ng pamilya. Hinawakan ko siya sa layo ng braso para makita niya ang mukha ko. Makita na bawat salita ko ay totoo. Ikaw ang apo ko. Hinding-hindi iyan magbabago. Kailanman. Ibinabaon ni Andres ang mukha niya sa balikat ko at umiyak. 8 taon ng takot at katahimikan ang sa wakas ay bumabagsak. Niyakap ko siya, ang matapang na batang ito na nagpoprotekta sa aming dalawa sa tanging paraan na alam niya. Nang sa wakas ay tumahimik siya, umupo kaming magkasama sa kanyang maliit na kama. Ang mga papel ay nakakalat sa sahig. Parang shrapnel. Ebidensya ng 2 taong plano na sirain ako. Masusi si Celeste, sistematiko. Inisip niya ang lahat, maliban sa hindi niya alam na marunong magbasa si Andres. Hindi niya alam na nanonood siya, natututo, nagnanakaw ng ebidensya sa ilalim ng ilong niya. Hindi niya alam na ang biktima niya ay nakaligtas sa mas malala pa sa mga gubat ng Timog Silangang Asya. Niyakap ko ang bata habang nagliliyab ang galit sa loob ko. Akala ni Celeste perpekto ang plano niya. Wala siyang ideya na gagamitin namin ang sarili niyang ebidensya laban sa kanya. Sa ibaba, sa aking kusina, ikinalat ko ang mga document na yon sa lamesa, parang mga mapa ng labanan. Nanood si Andres, naghihintay ng utos. Ito ay isang labanan, sabi ko. Mayroon tayong 3 phase, apo. Una, medical proof, dokumentahin ang lahat. Ikalawa, kumpisal, kuhain ang kumpisal niya. Tumango si Andres, umupo ng tuwid, handa ng lumaban. 3:15, tinawagan ko si Dr. Miguel Sanchez. 15 taon na kaming magkaibigan. Miguel, kailangan ko ng emergency blood work ngayon. Magtiwala ka sa akin. Gaano kabilis ka makakarating dito? 30 minuto. Pagpatak ng 4:00, may nurse na kumukuha ng dugo ko. Nakatayo si Miguel sa pinto, nag-aalala pero hindi nagpipilit. Results bukas ng umaga, sabi niya. Pag-uwi ko ng 5:00, pinag-aaralan ni Andres ang mga document na iyon, parang mga plano ng labanan. Tatawag ang mama mo mamayang gabi, sabi ko sa kanya. Palagi siyang nagtitingnan sa 2nd araw, hindi ba? Tumango siya. Kailangan niyang isipin na gumagana ang plano niya. Kailangan kong kumbinsihin siya na nalilito ako, humihina. Ginugol namin ang susunod na oras sa pag-iensayo. Nagpraktis akong mag-iba ang salita, ulitin ang sarili ko, makalimutan ang mga bagay-bagay. Tinama ako ni Andres kapag hindi ako sapat na kapanipaniwala. Minsan, ang pagpapamukha na mahina ang pinakamalakas na posisyon, paliwanag ko. Hayaan mong isipin ng kalaban na nanalo sila, pagkatapos biglain mo sila mula sa likod. Tumunog ang telepono sa eksaktong 8:00 na, mahuhulaan. Celeste, sagot ko. Pinayagan kong maging pagod ang boses ko. Oh, kumusta ka, anak? Lolo Ben, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Kumusta si Andres? Hinayaan kong humaba ng sobra ang katahimikan. Andres, oo, mabait na bata, napakatahimik. Kumakain po ba kayo ng maayos? Umiinom po ba kayo ng tsaa? Tingin ko,
Kahit hindi ko maalala kung binigyan ko ba ng tanghalian ng bata ngayon. Ginawa ko ba? Lumabas ang tunay na kalituhan. At kaninang umaga, hindi ko mahanap ang pitaka ko. Sa kabila ng lamesa, nagbigay sa akin si Andres ng thumbs up. Aba, nakakabahala iyan, sabi ni Celeste. Narinig ko ang kasiyahan na hindi niya masyadong maitago. Pagod na pagod ako. Patuloy kong iniisip na nakikita ko si Celia sa paligid ng bahay. Nilabo ko ang mga salita ko. Nasa hardin siya kahapon. O yun ba ay, anong araw na ngayon? Huwebes, Lolo Ben. Huwebes ng gabi na po. Huwebes, tama? Inulit ko ito ng mabagal. Ininom mo ba ang tsaa mo? Tumalas ang boses niya. Tsaa? Oo. Nakakatulong ito sa akin matulog. Ang dami kong tulog ngayon. Tulog sa lahat ng oras. Ayos lang iyan, sabi niya. Hindi niya masyadong maitago ang kaligayahan sa boses niya. Iyan ay napakaganda. Kailangan ng katawan ninyo ng pahinga. Napunta ang usapan sa mga memory care facility at professional help tungkol sa pagtalakay sa aking mga opsyon kapag bumalik sila. Nagbigay ako ng malabong, agreeable na tunog, naglalaro ng isang lalaking masyadong nalilito para maintindihan ang sarili niyang kapalaran. Nang ibinaba ko ang telepono, binitawan ko agad ang pagganap. Tinitigan ako ni Andres, nagtataka. Talagang naniwala siya. 8 taon kang nanatiling tahimik, apo, sabi ko. Kaya kong magpanggap na nalilito sa loob ng 2 araw. Tiningnan ko ang kalendar. Huwebes ng gabi. Babalik sila Linggo ng hapon. 48 oras para tapusin ang aming trap. Nagpatakbo ako ng mga operation na may mas mahigpit na timeline sa Vietnam, pero noon, nakikipaglaban ako para sa mga coordinate at mga objective na halos hindi ko naiintindihan. Ngayong, nakikipaglaban ako para sa pamilya. Biyernes ng umaga, 9:00, tumawag si Dr. Sanchez na may mga resulta na nagkumpirma ng lahat ng sinabi sa akin ni Andres. Lolo Ben, lumabas na ang blood work mo. Laurazepam, diphenhydramine, Zulpadm, lahat ay hindi ni reseta. Mapanganib na mataas ang levels. Isa pang linggo sa mga concentration na yon at magkakaroon ka sana ng irreversible cognitive damage o kamatayan. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ang marinig iyon mula sa isang doktor ay nagpatotoo nito sa paraang hindi nagawa ng mga progress notes. Alam ko kung sino ang gumawa, Miguel. Kailangan ko ng 24 na oras para ayusin ito sa sarili kong paraan. Lolo Ben, kailangan mong tawagan ang pulis ngayon din. Pagsapit ng Lunes ng umaga, magtitestigo ka sa korte. Pangako, pero kailangan ko ng 1 araw pa. Katahimikan. Pagkatapos ay bumuntong hininga si Miguel. 24 na oras, hindi na 1 minuto pa. 11:00, tinawagan ko si Atimian Ricardo Carding Diaz, ang aking abogado sa loob ng 15 na taon. Carding, kung ire-record ko ang isang tao nang hindi nila alam, tatanggapin ba iyon sa korte? Isang paghinto. Opo. Basta't bahagi ka ng pag-uusap, legal po yan. Bakit, Lolo Ben? Kailangan kita Linggo ng gabi, bandang 6:00. Pagdating ng 2:00 ng hapon, kami ni Andres ay nasa electronic store sa High Street. Bumili ako ng isang digital voice recorder, sapat na maliit para itago, ngunit sapat na sensitive para makuha ang bawat salita. Professional grade. Sinubukan namin ito sa parking lot. Tumayo si Andres sa layong 15 feet at nagsalita ng normal. Nang i-play ko ito, bawat syllable ay narinig ng napakalinaw. Kinagabihan sa lamesa ng kusina, inilatag ko ang plano, hakbang-hakbang. Ang recorder ay ilalagay sa likod ng mga libro ng war history sa shelf ng living room ko. Si Andres ay maglalaro ng tahimik sa sahig, tahimik at hindi nakikita tulad ng inaasahan ni Celeste. Kapag dumating ang sandali, kapag nasabi na niya ang sapat para hatulan ang sarili niya, tatayo siya, lalakad patungo sa shelf, kukunin ang recorder at magsasalita. Magkadikit ang mga kamay ni Andres. Paano po kung matakot ako ng sobra? Paano po kung hindi ko magawa? Tinabunan ko ng mga kamay ko ang mga kamay niya. Naging matapang ka sa loob ng 8 taon sundalo. 1 araw pa, iyon lang ang hinihiling ko. Sabado ng umaga, sinubukan namin ang recorder ng paulit-ulit. Chinek ang mga battery. Nagpractice ng paglalagay hanggang sa magawa ni Andres ng maayos. Pagdating ng hapon, nagpatakbo kami ng mga full rehearsal.
Nag-practice ako ng kalituhan, nag-iba ang salita at nawawala ang train of thought ko. Nag-practice si Andres na manatiling tahimik at hindi gumagalaw. Pagkatapos, nagpalit kami ng role. Kaya ko pong magsalita, sabi ni Andres. Lumalakas ang boses niya sa bawat pag-uulit. Palagi po akong kayang magsalita. Tinakot lang po ako ni Mama ng sobra. Mas malakas, coach ko. Tumingin ka ng diretso sa kanila. Bawat salita ay mahalaga. Nag-ensayo kami ng 5 beses hanggang sa tumunog ng malinaw at confident ang boses niya. Pagdating ng gabi, hindi masyadong makakain si Andres. Ang sikmura niya ay nagkakabuhol-buhol sa kaba. Kinuwentuhan ko siya ng mga kwento mula sa Vietnam para madistract siya tungkol sa mga sundalo na mas bata pa kay Marlon na nakahanap ng tapang na hindi nila alam na mayroon sila. Sa oras ng pagtulog, tumingin sa akin si Andres mula sa kanyang unan. Lolo, paano po kung magkamali ang lahat bukas? Kung ganoon, aangkop tayo. Pero hindi. Ang totoo ay nasa panig natin at mayroon tayong ebidensya para patunayan iyon. Nakakuha si Andres ng hindi mapakali na pagtulog. Hindi ako natulog kahit kaunti. Umupo ako sa aking silya at tiningnan ang litrato ni Lola Celia sa mantel, iniisip ang pamilya at ang pagkakanulo. Bukas papasok sina Marlon at Celeste sa isang ambush. Hindi lang nila alam. Linggo ng 2:00 sa Bilao, narinig ko ang kotse ni Marlon na pumasok sa driveway. Ang pamilyar na tunog na iyon ay nag-trigger ng isang bagay sa akin na hindi ko naramdaman simula pa noong 1968. Ang hyper-focused calm bago ang isang ambush. Kami ni Andres ay nagpalitan ng isang mabilis na sulyap sa kabila ng living room. Ang mga kulay kape niyang mata ay matatag, handa. Inensayo namin ang sandaling ito sa loob ng 2 araw. Ipinosisyon ko ang sarili ko sa aking armchair. Nakababa ang mga balikat, hindi sinuklay ang buhok. Mali ang butones ng kamiseta, nakabitin ng mas mababa kaysa sa isa. Nilaktawan ko pa ang pag-ahit noong umagang iyon. Ang salamin ay nagpakita sa akin ng eksaktong gusto ni Celeste na makita. Isang lalaking nagkakawatak-watak. Umupo si Andres sa sahig malapit sa aking mga paa. Nakaayos ang mga action figure sa paligid niya. Nagbigay siya sa akin ng pinakamaliit na tango. Pagkatapos ay naging perpektong tahimik at hindi gumagalaw. Bumalik sa role na ginampanan niya sa loob ng 8 taon, bumukas ang pinto. Lolo Ben, narito na kami! Ang boses ni Celeste ay tumunog sa buong bahay, maliwanag at peke. Lumitaw siya sa pinto ng living room, tanned mula sa 4 na araw sa Caribbean sun. Ang mga mata niya ay tumingin sa akin, sinuri ang aking gusot na hitsura. Sa isang iglap, isang kislap ng inis ang dumaan sa mukha niya, na parabang nagulat siya na makita akong nakaupo pa rin sa aking silya sa halip na isinugod sa ospital. Pagkatapos ay inayos niya ang mukha niya sa pag-aalala. Oh, Lolo Ben, kawawa ka naman. Mukha kang pagod. Inaalagaan mo ba ang sarili mo? Hinayaan kong gumala ang tingin ko na parabang nahihirapan akong mag-focus. Celeste, bumalik na kayo. Gaano katagal ba kayong nawala? 4 na araw, Lolo Ben. 4 na araw lang. Inulit ko ito ng mabagal. 4 na araw, tama? Hayaan mong balutan ng kalituhan ang mukha ko. Pagod na pagod ako. Hindi ko maalala kung kumain ba si Andres ng almusal kaninang umaga. O iyon ba ay kahapon? Pumasok si Marlon sa likod niya, dala ang kanilang mga maleta. Nang makita niya ako, nawala ang lahat ng kulay sa mukha niya. Tay, sabi niya, pilit ang boses niya. Ayos ka lang ba? Binigyan siya ni Celeste ng isang babalang tingin, matalim, pagkatapos ay bumalik sa akin na may matamis na boses. Pagod lang siya, Marlon. Sa edad niya, natural lang na mangyari ang mga bagay na ito. Umupo siya sa aking couch na parabang pag-aari niya ito, komportable, confident. Lolo Ben, umiinom po ba kayo ng tsaa ninyo, ang espesyal na blend na inihanda ko? Tumango ako ng malabo. Tsaa? Oo, nakakatulong ang tsaa. Ang dami kong tulog ngayon, tulog sa lahat ng oras. Ayos lang iyan. Hindi niya masyadong maitago ang kaligayahan sa boses niya. Iyan ay napakaganda, kailangan ng katawan ninyo ng pahinga. Bumaling siya kay Marlon. Nakikita mo na, malinaw na humihina siya ng mas mabilis kaysa sa inaakala natin. Kailangan talaga nating pag-usapan ng bagay na ipinagpapaliban natin.
Nagbukas ng bibig si Marlon. Celeste, baka dapat tayong… Marlon! Pinutol siya ni Celeste. Matigas. Final. Kailangan ng tulong ng tatay mo. Professional help. Bumaling siya sa akin at ngayon, bumabagsak na ang maskara. Ngayon, makikita ko na kung ano talaga ang nasa ilalim. Lolo Ben, ano ang mararamdaman ninyo tungkol sa isang lugar kung saan maaaring bantayan kayo ng mga nurse? Kung saan makakasiguro ang mga tao na ligtas kayo? Ginawa kong maliit, talunan ang boses ko. Ayoko maging problema, isang pabigat sa inyong mga anak. Hindi ka pabigat. Tama ang mga salita, ngunit mali ang tone. Pero ang kalikasan ay gumagawa ng sarili nitong kurso. Ang ilang tao sa edad mo ay mabilis na humihina kaysa sa iba, lalo na kapag hindi na sila kasing talas ng dati. Umiinit na siya sa kanyang paksa ngayon, nagiging mas matapang. Ang isang memory care facility ang magiging pinakamahusay para sa lahat. Pagkatapos ay maaari na naming hawakan ang inyong mga affair ng maayos. Ang bahay, ang finances, lahat ng komplikadong bagay na hindi na ninyo kailangang alalahanin pa. Hindi komportable na gumalaw si Marlon sa pinto. Celeste, binaliwala siya ni Celeste ng tuluyan. Ang lahat ay magiging mas simple. Patuloy niya, halos sa sarili niya. Kapag nagawa na ang tamang arrangement. Ang recorder sa likod ng mga libro sa shelf ko ay kumukuha ng bawat salita, bawat malamig na calculation, bawat piraso ng ebidensya na kailangan namin. Umupo ako doon at ginampanan ng part ko, ang nalilitong matanda, ang madaling biktima, hinahayaan siyang isipin na nanalo siya. Doon tumayo si Andres, dahan-dahan sadyang. At hindi siya lumakad patungo sa akin, lumakad siya patungo sa bookshelf. Napatigil ang boses ni Celeste sa gitna ng pangungusap. Lumakad si Andres sa bookshelf, inabot sa likod ng mga lumang libro ng giyera, kinuha ang digital recorder, humarap sa kanyang ina, at nagsalita. Ito ay nagre-record simula nang pumasok ka. Pumuti ang mukha ni Celeste. At kaya kong magsalita, sabi ni Andres. Malinaw at matatag ang boses niya. Palagi akong kayang magsalita. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Bumukas ang bibig ni Celeste. Imposible iyan. Ikaw ay mute. Ang mga doktor. Ang mga doktor na pinagsinungalingan mo, sabi ni Andres. Nagkunwari ako dahil sabi mo, sasaktan mo si Lolo kung magsasalita ako. Nakatingin si Marlon sa kanyang anak, natigilan. Kaya mo talaga. Tumayo ako, binitawan ng tuluyan ang pagpapanggap na nalilito. Kaya nang magsalita ng bata sa buong buhay niya, tulad ng ako ay ganap na lucid sa loob ng bimba araw. Natumba pa atras si Celeste. Hindi ka nalilito. Hindi kahit kaunti, malamig kong sabi. Lumabas na ang pagtigil sa iyong may gamot na tsa ay gumagawa ng himala. Hindi ko alam ang ginagawa mo, pinutol ko siya. Kinuha ko ang Manila folder sa tabi ng upuan. Narito ang iyong dokumentasyon, ang iyong research, ang iyong mga pag-aaral ng gamot, ang iyong progress notes. Binasa ko ng malakas. October 10, inihanda ang mga concentrated doses para sa cruise week. Permanent resolution sa loob ng 48 hanggang 72 oras. Tumingin ako sa kanya. Iyan ang paglalarawan mo sa pagwawakas ng buhay ko. Nawala ang kulay sa mukha ni Marlon. Tay, hindi niya gagawin. Nilason niya ako sa loob ng 2 taon, sabi ko. Lorazepam, Diphenhydramine, Zolpidem. Nagpatakbo si Dr. Sanchez ng blood panel. Lahat ay documented. Nakuha ng recorder ang lahat, dagdag ko. Bawat salita na sinabi mo ngayon. Inabot ko ang folder ulit. Pero gusto mo bang malaman ang pinakamasamang bahagi? Nakita ko ang DNA test, Celeste. Itinaas ko ito. Hindi biological na anak ni Marlon si Andres. Ikaw ay nagtrap ng aking anak sa anak ng ibang lalaki. Ang mukha ni Marlon ay nagsabi sa akin na alam niya. Sumulong si Andres. Nakita ko po iyan 2 taon na ang nakalipas. Alam ko pong hindi talaga ako isang Bennett. Bumaling ako sa kanya, matatag ang boses ko. Ikaw ay isang Bennett, sundalo. Hindi dugo ang gumagawa ng pamilya. Karangalan ang gumagawa nito. Ang mukha ni Celeste ay nagulpi sa galit. Sinira ng bastard na iyan ang lahat.
Hinding-hindi ko siya ginusto. Napagtanto niya ang kalokohang inamin niya. At ikaw ay dapat na humina ng tahimik. Gumagana ang tsaa hanggang sa... Sumugod siya patungo kay Andres. Kumilos ako sa purong instinct. Humahakbang sa pagitan nila at hinuli ang pulso niya. Huwag mong hawakan ang batang iyan at iyon ang huling bagay na gagawin mo. Nakisig si Celeste laban sa aking pagkakahawak. Bitawan mo ako, hindi siya totoong apo mo. Hinawakan ko siya ng parehong matatag na kapit na ginamit ko para hawakan ang baril 50 taon na ang nakalipas. Ang batang iyan ay may mas maraming karangalan kaysa sa magkakaroon ka sa loob ng tenta buhay. Tumingin ako kay Andres. Tumawag ka sa 911 sundalo. Attempted grievous bodily harm at elder abuse. Tumakbo si Andres sa telepono ng kusina. Bumagsak si Marlon sa upuan. Tay, patawad. Hindi ko alam na gagawin niya talaga. Akala ko nag-uusap lang siya. Alam mo na ang sapat, sabi ko. Alam mo tungkol sa bata. Alam mo na may ginagawa siyang masama. Pinili mo ang katahimikan. Nagbanta siya ng diborsyo para kunin ang lahat. Ako ay trapped. Kaya hinayaan mo siyang patahimikin ang anak mo sa loob ng 8 taon. Lasunin ang tatay mo. Naging complicit ka. Tumawag si Andres mula sa kusina. Parating na po sila, Lolo. 5 minuto. Lalong lumakas ang mga siren. Tumigil sa pakikipaglaban si Celeste nang marinig niya ang mga iyon. Tumayo si Andres sa likod ko. Ang kamay niya ay humawak sa aking kamiseta. Nakaligtas kami. Ngunit ang pagtingin sa anak ko na bumagsak sa upuan na iyon, ang sakit noon ay halos katumbas ng pagkakanulo. Ang mga gulong ng hustisya ay mabagal umikot. Ngunit nang umabot sila kay Celeste, giniling nila ang lahat ng itinayo niya sa kasinungalingan sa alabok. Linggo ng gabi, dinala ng pulis si Celeste na may posas. Sumigaw siya na minanipula ko si Andres na may sakit sa pag-iisip ang bata, na ako ay sinayle. Walang sinabi ang opisyal. Narinig nila ang recording. Sumakay si Marlon sa isang hiwalay na kotse para tanungin. Kulay abo ang mukha niya. Ang mga detective ay nag-interview sa amin ni Andres nang hiwalay sa loob ng susunod na 3 araw. Sinagot ni Andres ang bawat tanong sa kanyang malinaw, matatag na boses. Ipinaliwanag niya ang mga banta sa edad na 5, ang 8 taon ng pilit na katahimikan, ang ebidensya na tinipon niya. Sinuri ni Dr. Emily Watson si Andres sa kahilingan ng piskal. Kinumpirma ng ulat niya ang pambihirang mataas na intelligence. Ang pilit na katahimikan ay documented psychological abuse. Pinakamahalaga, sinertipikahan niya si Andres bilang isang credible witness. Nagtestigo si Dr. Miguel Sanchez tungkol sa blood work. Ang levels ng laurazepam, diphenhydramine at zolpidem sa sistema ko ay mapanganib na mataas. Isa pang linggo, sabi niya, at malamang na nagdusa siya ng irreversible damage o kamatayan. Ipinresinta ni Atay Marcia Carding Diaz ang ebidensya, ang recorded confession, ang progress notes sa sulat kamay ni Celeste, ang DNA test na nagpapakita ng motive, ang mga T-packet mula sa aking cabinet. Kinumpirma ng lab analysis na ang mga packet ay naglalaman ng parehong gamot na natagpuan sa aking dugo. Sinubukan ng depensa ni Celeste na mag-claim na nagtanim ako ng ebidensya, na coached si Andres, na doctored ang recording, ngunit hindi nila maipaliwanag ang mga progress notes sa sulat kamay niya. Hindi nila maipaliwanag ang mga gamot sa tsaa na personal niyang inihanda. Hindi nila maipaliwanag ang boses niya sa recording na malamig at calculating. Tumagal ang paglilitis ng 3 linggo. Ang ebidensya ay napakalaki. Hinatulan ng hukom si Celeste ng 15 taon sa bilangguan para sa attempted grievous bodily harm, elder abuse at child endangerment. Nakakuha si Marlon ng 20 taon ng probation. Nakipagtulungan siya ng buo at nagpahayag ng tunay na pagsisisi. Ginawa ng hukom na malinaw na ang kanyang katahimikan ay nagbigay daan sa 8 taon ng pang-aabuso. Ang custody hearing ay maikli, kusang loob na lumitaw si Marlon. Ibinibigay ko ang lahat ng parental rights, sabi niya sa hukom. Mas karapat-dapat si Andres. Ang aking tatay ay naging mas tatay kaysa sa naging ako. Ibinigay sa akin ng hukom ang ganap na legal guardianship. Pagkalipas ng 1 buwan, binisita ko si Marlon sa county jail. Mukha siyang 10 taong mas matanda. Kumusta siya? Tanong ni Marlon. Si Andres nagsasalita ng walang tigil, umuunlad. Napuno ang mga mata ni Marlon.
Mabuti. Iyan ay mabuti, Tay. Napakahina ko. Alam kong hindi iyan dahilan. Hindi, sabi ko. Hindi iyan dahilan. Hinayaan mo siyang saktan ang batang iyon sa loob ng 8 taon. Hinayaan mo siyang lasunin ako. Naging biktima ka sa simula, pero pagkatapos ay naging complicit ka. Maninirahan ako diyan magpakailanman. Pero maaari mo bang sabihin sa kanya na mahal ko siya, kahit na nabigo ako? Ako ay tahimik sa loob ng mahabang sandali. Sasabihin ko sa kanya, kung patatawarin kanya ay desisyon niya, pero oo, sasabihin ko sa kanya. Salamat, Tay, at salamat sa pagiging malakas noong hindi ako kaya. Umalis ako nang hindi lumilingon, hindi na ako bibisita ulit. Pagkalipas ng 9 na buwan, habang ang tagsibol ay nagbigay daan sa maagang tag-init, kami ni Andres ay nakapagtayo ng isang bagay na akala ko na wala ko noong namatay ang asawa ko, isang pamilya. Nakagapos hindi sa dugo, kundi sa pagpili at kaligtasan. May pagkakaiba sa pagitan ng surviving at living. Itinuro sa akin ni Andres ang pagkakaibang iyon. Isang Sabado ng umaga sa huling bahagi ng Abril, kami ni Andres ay umupo sa dock sa lokal na reservoir. Nakakast ang mga linya ng pangingisda sa tubig na nagre-reflect sa maputlang asul na langit. Ang hangin ay amoy sariwang damo at posibilidad. Ang science presentation ko po tungkol sa sound waves ang nakakuha ng pinakamataas na grade sa klase, sabi ni Andres. Animated ang boses niya. Sabi ni Mrs. Brooke iyon daw ang pinakamahusay na nakita niya mula sa isang 3rd grader. Umupo kami sa komportableng katahimikan sa loob ng ilang sandali. Pinapanood ang mga linya, nakikinig sa mga ibon ng tagsibol. Lolo, mas malambot na ang boses ni Andres ngayon. Iniisip niyo pa po ba ang biological father ko? Hindi ako nag-atubili. Hindi, dahil ang tinitingnan ko ngayon ay ang aking apo. Pero wala po tayong share na dugo. May share tayo na mas malakas kaysa sa dugo, sabi ko. Ang dugo ay aksidente ng kapanganakan. Ang pamilya ay kung sino ang handa mong ipaglaban. Ginawa natin iyan. Iyan ang gumagawa sa atin na pamilya sa tunay na kahulugan. Tahimik si Andres sa loob ng isang sandali. Maaari pa rin po ba akong maging isang Bennett? Bumaling ako para harapin siya ng buo. Anak, kinita mo ang pangalan na iyan. Nagpakita ka ng mas maraming tapang kaysa sa karamihan ng mga sundalo na pinagsilbihan ko. Ikaw ay isang Bennett dahil kumilos ka na parang isang Bennett noong mahalaga. Maliwanag ang mga mata niya. Gusto ko pong maging tulad ni Dr. Watson kapag lumaki ako. Tumulong sa mga bata na hindi kayang magsalita dahil masyado silang takot. Humigpit ang lalamunan ko. Gagawa ka ng pambihirang mga bagay, Andres. Naiintindihan mo sila sa paraang walang iba ang makakagawa. Sa tingin po ninyo kaya ko talagang gawin iyon? Nakaligtas ka sa 8 taon at iniligtas mo ang buhay nating dalawa, sabi ko. Kaya mong gawin ang kahit ano. Biglang humila ng malakas ang fishing rod ni Andres. Lumaki ang mga mata niya. May nakuha po ako. Hinawakan naming dalawa ang rod, nagtatrabaho ng magkasama para hilahin ang kahit anong nahuli niya. Lumaban ang linya. Binabaluktot ang rod sa isang matalim na arko. Dahan-dahan lang ngayon, coach ko. Hayaan mo muna siyang mapagod. Pagkatapos ng 1 minuto ng pakikipaglaban, isang maliit na base ang lumabas sa ibabaw, umiikot sa sikat ng araw. Tumawa si Andres sa purong kagalakan, isang tunog na hinding-hindi ko ipagwawalang bahala. Dinala namin ang isda sa dock at ipinakita ko kay Andres kung paano ito pakawalan ng maayos. Sinusuportahan ang bigat nito sa tubig hanggang sa lumangoy ito palayo. Lolo, tanong ni Andres habang nire-reset namin ang mga linya. Sa tingin po ninyo bibisita pa ba si Papa? Maingat kong isinasaalang-alang ang tanong. Hindi ko alam. Hinarap ng tatay mo ang sarili niyang pagkakasala. Pero ayos tayo. Mas mahusay pa sa ayos. Opo, simple lang nasabi ni Andres. Ayos tayo.
Tumataas ang araw. Ang isang simoy ng hangin ay umalon sa tubig. Tahimik na humuhuni si Andres habang pinapanood niya ang linya niya. Isang tunog na ipinagkait sa kanya sa loob ng 8 taon. Itinuro sa akin ng army ang tungkol sa tungkulin. Itinuro sa akin ng anak ko ang tungkol sa pagkabigo. Ngunit itinuro sa akin ni Andres ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi kung sino ang nagbahagi ng iyong dugo, kundi kung sino ang nagbahagi ng iyong mga labanan. 2 linggo na ang nakalipas, nagkaroon si Andres ng kanyang unang session kay Dr. Watson, kung saan nag-usap siya tungkol sa pagnanais na tumulong sa ibang mga bata balang araw. Sinabi niya sa akin pagkatapos na ang kanyang empathy at insight ay kapansin-pansin na ang trauma, kapag nalampasan, ay maaaring maging lakas. Nagpadala si Marlon ng isang liham mula sa kulungan. Hindi ko pa nabubuksan, baka buksan ko. Baka gustong basahin ni Andres balang araw, pero iyon ay isang pagpipilian para sa ibang araw. Sa edad kong 68, natagpuan ko ulit ang aking purpose, hindi bilang isang sundalo, hindi bilang isang bigo na ama, kundi bilang lolo ng isang bata na natagpuan ang boses niya at iniligtas ang buhay naming dalawa. Ang ilang pamilya ay ipinanganak. Ang aming pamilya ay hinubog sa labanan at iyan ang gumagawa nito na hindi masisira. Sa pagbabalik tanaw sa lahat ng nangyari, may gusto akong ibahagi sa inyo. Ang totoong kwento na ito ay hindi lang sa akin. Ito ay pag-aari ng bawat lolo at lola na naramdaman na walang magawa. Bawat bata na napatahimik, huwag kayong maging tulad ko. Binaliwala ko ang mga warning signs. Binaliwala ko ang hindi mapakali na pakiramdam noong ngumiti si Celeste ng masyadong matamis. Nagtiwala ako ng bulag noong dapat ay nagtanong ako. Kung nararamdaman mo na may mali sa isang mahal sa buhay, lalo na sa isang matandang magulang o isang tahimik na bata, imbestigahan agad. Huwag maghintay para bumagsak sa iyong kandungan ang proof tulad ng nangyari sa akin. Salamat sa Diyos at natagpuan ni Andres ang tapang na magsalita. Salamat sa Diyos at mayroon pa akong sapat na clarity para makinig. At salamat sa Diyos at mayroon kaming isa't isa noong gumuho ang lahat. Kung wala ang divine intervention at ang pambihirang tapang ng batang iyon, hindi ako magiging narito at ikukwento sa inyo ang grandpa story na ito. Ang aral na natutunan namin ni Andres ay ito. Ang pamilya ay hindi tungkol sa DNA. Ito ay tungkol sa kung sino ang nakatayo sa tabi mo kapag dumating ang labanan. Ang dugo ay maaaring magkonekta sa iyo sa aksidente, ngunit ang pag-ibig at karangalan ay nagkonekta sa iyo sa pagpili. Lumaban kami para sa isa't isa. Iyan ang gumawa sa amin na hindi masisira. Kung nagpapalaki ka ng isang apo, nagpoprotekta sa isang matandang magulang, o simpleng sinusubukan na panatilihin ang iyong pamilya, alamin mo ito. Hindi ka nag-iisa. Ang mga grandpa stories na ito ay mahalaga. Ang mga totoong kwento na ito ay nagliligtas ng buhay. Kami ni Andres ay proof na ang tapang at katotohanan ay maaaring talunin ang pinakamadilim na panlilinlang. Kaya, tinatanong ko kayo, mayroon ka na bang pinaghihinalaan na may mali pero nanatili kang tahimik? Ano ang ginawa mo sana sa sitwasyon ko? Ang hiya na halos pumatay sa akin, hindi dahil sa sakit, kundi sa katotohanan na ang sarili kong manugang, si Celeste, gusto akong mamatay. Sa loob ng 2 taon, nagpanggap siyang ilaw ng tahanan. Pero ang totoo, tahimik niya akong nilalason. Tiningnan niya akong parang basura. Ang Lolo Ben na akala nila tanga na, may lihim na kaalyado. Ang trump card ko, ang apo kong si Andres. 8 taong tahimik, pero siya ang nagligtas sa akin. Gusto nila akong patahimikin. Babawiin ko ang aking dangal. Bibigyan ko sila ng aral tungkol sa katotohanan at justice. Kung naramdaman mo na ang betrayal, like at share. Kwentuhan mo ako sa comment. Saan ka nanonood?